Iwanan mo na kasi yan si ate. Mas maganda ako sa kanya. Mas sexy. Bulong ng kabit habang magkahawak sila ng kamay ng lalaki sa loob ng kotse. Wala silang kamalay-malay na may kamera sa dashboard. Si Clarice. Ang legal na asawa, tahimik lang na umiiyak sa tabi ng bangkay ng ama sa burol. Ngunit sa huling gabi ng lamay, nang magsimulang tumugtog ang projector para sana sa slideshow ng alaala ng yumaong ama, biglang lumitaw ang video ng pagtataksil. Ang halakhak, ang halik, ang pangalan ng kabit. Half-sister mo ako, ate. Napamulagat ang lahat. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Maaliwalas ang umaga sa bahay ni na Clarice at Jonas. Ang eleganting bahay nila sa isang exclusive village sa Quezon City ay tahimik. Malamig ang aircon at amoy brewed coffee. Sa loob ng laundry room, may modernong washer, dryer, at built-in cabinets. Naroon si Clarice, nakaupo, pinipiling maglaban ng ilan sa mga damit ni Jonas gamit ang kamay. Hindi dahil wala silang pambayad ng kasambahay o laundry services, kundi dahil, minsan, sa katahimikan ng ganitong gawain, mas natatahimik ang kanyang isip. Isa pa, housewife na siya ngayon. Isang desisyon na kusang loob niyang pinili matapos iwan ang posisyon sa marketing firm ng kanilang pamilya. Habang pinipiga niya ang isang puting polo shirt ng kanyang asawa, napahinto siya. May kakaibang kulay sa may bandang kwelyo. Hindi ito alikabok, hindi rin ito mancha ng ulam. Ito'y isang makintab at matingkad na lipstick stain. Kulay berry red, na parang sinadyang isuksok ang labi doon. Isa yung kulay na hindi niya ginagamit. Napasinghap si Clarice. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng laundry room. Nakatitig siya sa polo. Hawak pa rin, pero para siyang pinipiga. Huling sumagi sa isip niya ang gabing iyon. Ilang araw lang ang nakalipas. May emergency sa detailing branch sa Alabang, sabi ni Jonas, habang abalang-abala sa cellphone. Baka madaling araw na ako makauwihan. Tumango siya. Gaya ng palagi, suportado niyang negosyo ng asawa. Mahal niya ito. Ipinagpapasalamat ba nga niya na kahit lalaki ito, magaling mag-manage, masipag, at halatang mahal ang anak nilang si Aiden. Pero ang mantsa? Ang halatang halik sa kwelyo ng polo. Ito ang hindi niya alam kung paano papalampasin. Baka naman galing lang sa sample na pinakita ng promo girl. Bulong niya sa utak niya. Pero hindi yun sapat. Jonas was always cautious, meticulous. Hindi siya basta-basta napapadikit sa kahit sino. May kumirat sa dibdib ni Clarice. Hindi pa ito galit. Isa itong tahimik. Matalim na hinala. Sa iyong pakiramdam na may alam ang puso niya, na ayaw pang aminin ng isip. Inilatag niya ang polo sa ibabaw ng washing machine. Umupo siya saglit. Tinikom ang labi. Pinigilan ang pag-iyak. Hindi niya ginusto maging dramatiko. Sanay siyang matatag. Sa pamilya nila, hindi siya pinalaking mahina. Pero ngayong naranasan niyang harapin ang posibilidad ng pagtataksil. Ang tibay tila ni Yeyelo. Tumunog ang cellphone niya. Si Jonas. Tumatawag. Hindi niya sinagot. Nagring ito ng 2 beses pa, saka tumigil. Tiningnan niya ang screen. At sa maikling sandaling iyon, para siyang tinutusok ng tanong. Ano pa bang hindi ko alam? Pinagpatuloy niyang paglalaba, pero ngayon, hindi na siya nakangiti. Hindi na siya kalmado. Ang mga kamay niya ay tila ginagabayan ng galit na hindi pa niya kayang tukuyin. Pagkagabi, sa hapunan, masayang kwentuhan ni Jonas habang tinutulungan si Aiden sa homework. Nakikinig si Clarice, tahimik at nagbubuhos ng sabaw sa kanin ng mag-ama. Walang tanong, walang banggit tungkol sa mantsa. Tahimik siyang nanonood. Pero sa likod ng ngiti niya, may apoy ng unti-unting naglalagalab. At sa gabi ring iyon, habang natutulog si Jonas sa tabi niya, niyakap siya nito gaya ng dati.
Pero para kay Clarice, ang init ng yakap ay tila yelong nagsimulang tunawin ang kanyang tiwala. Hindi siya sigurado sa lahat, pero sigurado siyang may mali. At ang mansya ng pagdududa ay nagsimula ng kumalat. Maulan ng araw nang dumating si Riva. Kakatapos lang mananghalian ng pamilya ni na Clarice. Isang simpleng lunch ng roasted salmon at salad sa patio ng kanilang bahay. Nasa bahay si Jonas noon, may dalang laptop, abala sa pag-check ng sales report ng bagong branch. Si Clarice naman ay nag-aalaga kay Aiden. Tahimik, maaliwalas at tila isang laraong perpekto ang pamilya hanggang sa marinig ang tunog ng doorbell. "Ma'am Clarice, may babae po sa gate." Ang sabi niya, "Kapatid ninyo raw po." Wika ni Manang Betchay, ang kasambahay. Napakunot ang noo ni Clarice. "Kapatid?" Lumapit siya sa gate monitor. Doon niya unang nasilayan muli ang isang mukhang hindi niya inaasahang makikita sa ganoong sitwasyon. Si Riva. Naka-oversized jacket, basa ang buhok, may bitbit na dalawang maleta, at isang tote bag na tila puno ng sapatos. Nakasuot ito ng shades, pero hindi nito natakpan ng pagod at kirot sa kanyang mukha. Pinuksan ni Clarice ang gate. "Riva?" tanong niya. May halong gulat. "Ate Clarice." Humugot ito ng malalim na hininga. "Sorry kung ganito ang dating ko. Wala na akong matutuluyan." Ilang taon rin ang lumipas mula nang huli silang magkita. Si Riva ay anak ng ama ni Clarice sa isang babaeng hindi kailanman itinuring na asawa ng ama ni Clarice. Lumaki si Clarice sa kaginhawaan, samantalang si Riva, ayon sa balita, ay lumaking palipat-lipat ng tirahan. May pagkabigat ang kanilang relasyon, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa agwat ng mundong kanilang kinamulatan. "Pasok ka muna," sabi ni Clarice, agad na kinuha ang isa sa mga maleta. Sa loob ng bahay, habang pinapainit ni Clarice ang chocolate sa kitchen, si Riva ay nakaupo sa sofa, nakayuko, tila ninanam ng manginit ng silong na ngayon ay pansamantala niyang kanlungan. "Anong nangyari?" May hinahong tanong ni Clarice. "Naskam ako," sagot ni Riva, tuluyang tumulo ang luha. "Yung modeling agency sa Davao. Pinangakuan ako ng Tokyo shoot. Pinagbayad ako ng processing fee. Sabi nila ako na raw ang next phase ng brand. Yun pala. Bogus." Napatigas si Clarice sa paghalo ng kutsara. "Wala na akong ipon. Wala na akong makain. Hindi ko alam kung sino pang malalapitan ko, kundi ikaw." Tinitigan siya ni Clarice, iba't ibang damdamin ang sumagi sa kanya. Awa, lungkot, at pag-aalangan. Ngunit higit sa lahat, responsibilidad. Kapatid niya si Riva. Kahit pang ama nila ay mas pinili ang pamilya niya kaysa sa ina ni Riva. Dugo pa rin ang dumadaloy sa kanilang ugat. "Sige," wika ni Clarice, banayad ang titig. "Dito ka muna, basta sundin mo lang ang mga patakaran sa bahay. Walang problema." Muling tumulo ang luha ni Riva, ngunit ngayon ay may ngiti. "Salamat ate. Akala ko wala na akong pupuntahan. Hindi ko to makakalimutan." Paglabas si Jonas sa kanyang opisina, nagulat ito ng may ibang tao sa bahay. "Si Riva, half-sister ko." Paliwanag ni Clarice. "Wala siyang matutuluyan, dito muna siya." Tila nag-alangan si Jonas, pero mabilis din itong ngumiti at tumango. Welcome. Mabutit dito ka muna, may extra room naman." "Thank you po Kuya Jonas." Wika ni Riva, sabay ngiti at tingin ng matagal sa kanya. Napansin ni Clarice ang mabilisang palitan ng tingin, pero pinagsawalang bahala muna. Ilang araw ang lumipas. Si Riva ay naging maayos na kasama sa bahay. Maaga itong gumigising, nagluluto ng agahan, naglilinis at laging nakaayos. Palaging nakasuot ng fitted shirt at shorts. Kahit nasa loob lang ng bahay, magaan sa kilos, laging may kwento at tila palaging may bagong energy sa tuwing nandyan si Jonas. Hindi naman ito agad napansin ni Clarice. Sa totoo lang, natuwa pa siya. Akala niya magiging mabigat ang presensya ng isang kapatid na ngayon lang halos niya nakasama. Pero si Riva, masayahin, palakaibigan at tila gumagaan ang loob ng lahat sa kanya, lalo na si Jonas. "Ang bango ng niluto mong sinigang, Riva." Puri ni Jonas, minsang sabay-sabay silang kumakain.
Favorite ko po kasi yan, Kuya Jonas. Sagot ni Riva sabay kindat. Napakunot ang noo ni Clarice ng bahagya, pero muling isinantabi ang agam-agam. Maliit na bagay, siguro nagpapasalamat lang si Riva. Siguro. Pero isang gabi, habang nag-aayos ng bedsheet sa guest room, napansin ni Clarice ang nakasampay na nightwear ni Riva. Isang sheer na pantulog. Halos see-through. Hindi normal, lalo na't kasama nila si Jonas. Tahimik lang si Clarice habang tiniklop ang kumot. Tahimik pero alerto. May pintig sa kanyang dibdib na tila may paparating. At sa mismong gabing iyon, habang si Clarice ay nasa kwarto, narinig niya ang tao ni Riva mula sa kusina. Kasunod ang boses ni Jonas. Ganyan pala ang story ng first shoot mo? Wow, ang galing mo talaga. Hindi lang ako pretty face, Kuya Jonas. Malambing ang sagot ni Riva. Napapikit si Clarice. Pinili niyang huwag lumabas. Hindi pa panahon. Hindi pa siya sigurado. Pero ang kutob sa puso niya ay lalong lumalalim. Maganda ang umaga. Masyadong maganda. Habang nagkakape si Clarice sa veranda, tanaw niya si Riva sa garden. Nakasando. At biker shorts ito. Masikip, hapit, at parang nilikha para ipakita ang bawat korba. May hawak itong garden hose. Dinidiligan ng mga halaman habang kumikembot ang katawan sa saliw ng music mula sa kanyang phone. Sa unang tingin normal lang, pero sa paningin ni Clarice, may kakaibang signal sa bawat galaw ni Riva. Hindi ito bastang nagpapakabait. Parang may audition na nangyayari. Parang may audience. At hindi siya ang tinutukoy. Good morning, ate! Sigaw ni Riva habang kumakaway. Halatang alam na pinapanood siya. Good morning. Tipid na sagot ni Clarice. Pagpasok niya sa loob, naabutan niya si Jonas na bumaba mula sa hagdan. Fresh from the shower. Nakaputing polo, pantalon at amoy cologne. Ang aga mo, Han. Ani Clarice. May site inspection ako sa Marikina branch. Sagot ni Jonas sabay halik sa pisngi niya. Nasa labas si Riva? Tumango si Clarice. Oo, nagdidilig. Napansin niyang bumaba ang tingin ni Jonas sa bintana kung saan tanaw si Riva mula sa sala. Nanatili roon ang tingin ng ilang segundo bago siya muling tumingin kay Clarice. Galing. Galing? Pumintig ang sentido ni Clarice. Tuwing umaga, si Riva ang nagluluto ng agahan. Laging gourmet style. Ang presentation, may garnish, perfect plating, at freshly squeezed juice. Laging may note. Para kay Kuya Jonas, ingat sa biyahe. Kalakip ng maliit na smiley face. Nung una ay nakaala ni Clarice na simpleng utang na loob lang iyon. Pero habang tumatagal, napapansin niyang tuwing si Jonas lang ang nasa paligid. Si Riva ay parang inaayusan para sa cover ng magazine. Isang hapon, dumaan si Jonas sa bahay para kunin ang ilang documents. Nasa trabaho si Clarice sa Zoom meeting. Habang si Riva naman, nasa sala, suot ang isang silk robe na tila hindi pang bahay kundi pang date. Kuya Jonas, gusto mo ng juice? Tanong ni Riva, sabay lapit sa mesa kung saan nakaupo si Jonas, bahagyang yumuko habang inilalapag ang baso. Sa pagyuko, halos lumuwa ang dibdib niya mula sa bukas na bahagi ng robe. Thanks. Sagot ni Jonas, halatang nabigla pero hindi tumanggi. Nakita ito ni Clarice mula sa silid. Nakabukas ang pinto, hindi siya nagsalita, hindi siya lumabas pero sa loob niya may pader na unti-unting bumibitak. Kinagabihan, habang nanonood ng pelikula si Clarice at Jonas sa master's bedroom. Pumasok si Riva walang katok, naka-shirt shorts at spaghetti strap. Kuya Jonas, ate, sorry ha. May Netflix ba kayo sa smart TV sa guest room? Nahirapan akong matulog pag walang sound. Meron, sagot ni Clarice. May remote na sa tabi ng kama. Upper left drawer. Thanks ate. Grabe. Ang sarap talaga ng kama sa guest room niyo. Ang lamig ng aircon, perfect pang cuddle. Sabay kindat kay Jonas bago umalis. Cuddle? Napailing si Clarice nang marinig iyon. Iba na, ibang-iba na. Kinabukasan, bumaba si Clarice para asikasuhin ng brunch nila. Sa kusina, nadatnan niyang si Riva at Jonas ay nagtatawanan. Si Riva ay naglalagay ng whipped cream sa pancake at sinadyang maglagay ng kaunti sa daliri niya. Oops, ang dulas. Sabi ni Riva, sabay dila sa daliri. Sayang to. Tawa si Jonas, pero naputol nang marinig ang yabag ni Clarice. Morning, Han. Riva.
Bati niya, mahinahon. Hi ate. Ani Riva, parang walang nangyari. Niluto ko to para sa inyo. Wow, ani Clarice, nangingiti. Pero sa loob niya, sumisigaw na siya. Kinagabihan, sa kwarto nilang mag-asawa, sinubukan ni Clarice mabukas ng usapan. Napapansin mo ba na medyo palakaibigan si Riva? Bakit mo naman nasabi? Tanong ni Jonas. Wala lang, masyado lang yata siyang komportable, lalo na sa'yo. Napangiti si Jonas. Kapatid mo naman siya, Han. Natural lang siguro, friendly lang talaga. Friendly? O flirt? Hindi na siya kumibo, ayaw niyang bumukhang insecure. Pero sa puso niya, hindi ito ang simpleng selos. Ito ay kutob ng babaeng nilalagyan ng lason, ang tahanan mismo. Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang kilos ni Riva. Isang beses, naiwan ni Jonas ang gym towel niya sa kotse. Si Riva ang nagpresenta na ibigay. Sumakay ito ng taxi, ipinahatid sa opisina at nagpa-selfie kasama ang staff ng branch. Pagbalik sa bahay, ipinakita niyang picture kay Clarice. Viral na ako sa mga tauhan ni Kuya Jonas. Sabi nila, mukha daw akong artista. Hindi umimik si Clarice, pero ang kanyang isip, mulat na may mali, ay gustong kunin si Riva na hindi kanya. At si Jonas, hindi man niya sinasadya, pero unti-unti na itong nadadala, natatawa, napapatitig. At sa bawat kilos ni Riva, mas lumalalim ang hukay ng pagtataksil. Ngunit si Clarice, tahimik pa rin, maingat, hindi marahas, hindi padalos-dalos. Dahil alam niya, ang babaeng tahimik ay siyang pinakadelikado kapag dumating ng tamang oras. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay, maliban sa mahinang tiktak ng vintage wall clock sa hallway. Sa kwartong iyon, nakaupo si Clarice sa harap ng vanity mirror. Tulala, hawak-hawak ang cellphone. Sa background, natutulog si Jonas. Mahimbing, walang kamalay-malay sa bagyong bumubuo sa isip ng kanyang asawa. Tumunog ang phone. Isang video call galing kay Yuan, ang best friend ni Clarice mula sa kolehiyo. Ngayon ay based na sa London. Nang makita ang pangalan, parang gumaan ang dibdib niya. Isa ito sa ilang taong hindi siya kailanman pinagdamutan ng pangunawa. Sinagot niya ang tawag. Clarice. Bungad ni Yuan, nakangiti sa kamera. It's 7 p.m. here. Pero mukha kang 7 a.m. na hindi pa natutulog. Hindi talaga ako makatulog. Mahinang sagot ni Clarice. Pilit ngumiti. Sorry kung na-trouble kita. Come on. Sabi ni Yuan. Troubles when you call me in the middle of my first date in 6 months. But this is you. I'll drop everything. Napahagulhol si Clarice. Sa dami ng kinikimkim, ito lang ang sandali na tila pinahintulutan niyang bumigay. Hey! Bulong ni Yuan. What happened? Tell me everything. Take your time. Huminga siya ng malalim. Saka ikwento ang lahat. Mula sa mancha sa polo, sa kilos ni Riva, sa mga pakiramdam niyang nilalaso ng mismong tahanan na pinangarap niyang maging ligtas na pugad. Si Yuan ay tahimik lang sa kabilang linya, ngunit ang mga mata nito ramdam ang galit, ramdam ang lungkot. Clarice. Anito sa wakas. You know I've always had your back. And maybe this is not the best time to say this, but I never really liked Jonas. Napakunot ang noo niya. What do you mean? Remember nung bago pa lang kayo? Sa barkadahan, may chismis noon. Alam mo ba? Tinatawag siyang Player Jonas sa circle namin. He was charming, yes, pero marami siyang overlapping flings noon. Baka naman college days lang yun. Mihinang sabi ni Clarice. Umaasang hindi totoong sumunod. I wish. Ani Yuan. But Clarice, do you remember that night before your wedding? Yung bridal shower mo? Tumango si Clarice. Sa night ng bachelor party nila Jonas, may nabalitaan kami. May escort daw, 2 girls. I never told you kasi you look so happy sa kasal. And I thought, maybe it's just one-time thing. Natigilan si Clarice. Ipinikit ang mga mata. Ang kasal na pinangarap niya, ang puting gown, ang mga bulaklak, ang pagtanggap ng mga magulang ni Jonas sa kanya. Lahat ito ay tila biglang napalitan ng tanong. Why didn't you tell me? Bulong niya, halos hindi marinig. Because I didn't want to be the one to destroy your fairy tale. Sagot ni Yuan malungkot. Pero ngayon, if this is the same Jonas,
If the signs are still there, then I can't let you go through this alone. Hindi pa ako sigurado, Yowan. Umiiyak na wika ni Clarice. Wala akong concrete evidence. Puro kutob lang. Ayoko namang sirain ang pamilya namin sa hinala. Clarice, I know you. Ani, Yowan, you're not the type to jump to conclusions. If your heart says something's wrong, it's because there is. Tahimik si Clarice. Sa gitna ng katahimikan, bumalik sa alaala niya ang mga dating sandali nila ni Jonas noong nililigawan pa lang siya nito, kung paanong sinuyo siya ng mamahaling bulaklak at candlelight dinner, kung paanong ang mga mata nito ay tila laging may pangakong ikaw lang. Ngunit ngayon, ang mga matang iyon ay laging nakatitig kay Riva kapag akala niyang hindi siya nakatingin. Ang sakit, Yowan. Bulong niya. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ako pang kailangan mag-ingat samantalang ako ang asawa. Because you're distant, Clarice. You're loyal, selfless, and it's probably too blind to see that. Napangiti si Clarice kahit may luha. Sana umuwi ka na dito. Kailangan kita. Tumawa si Yowan. If this keeps going, I just might. You know, I've always considered you my home. Nagpaalam si Yowan makaraan ng ilang minuto. Sa pagpatay ng call, tahimik lang si Clarice. Nakatingin sa kawalan, pero ngayon, may nagbago. Hindi na lang siya nababagabag. May pader ng katotohanan na unti-unting bumubuo. Si Jonas, babaero, hindi lang dati, posibleng hanggang ngayon. At si Riva, tila hindi inosente sa lahat ng ito. Dahil sa gabing iyon, habang tinutupi niyang bedsheet sa kwarto ni Riva na walang lock, isang bagay ang tumambad sa drawer, isang slip ng check. Check mula sa J. Imperial Auto Detailing Corporation. May amount na 50,000. Pay, Riva de Ramirez. Memo, marketing collab. Napapikit si Clarice sa drawer, malinaw. Tila sinusuhulan o sadyang may transaksyong hindi kailanman dapat nalaman. At sa isipan ni Clarice, muling bumulong ang boses ni Yowan. If your heart says something's wrong, it's because there is. Sabado ng umaga, tahimik ang bahay. Wala si Clarice, nasa school activities si Aiden at sumama siyang chaperon. Nasa Tagaytay sila para sa one-day nature trip. Bandang 11:00 ng tanghali, habang nagpapapicture si Clarice kay Aiden sa tabi ng mga bulaklak, biglang tumudog ang phone niya. Call from Yaya Betchay. Hello? Ate Betchay? Bakit po? Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig. Ma'am, pasensya na po, pero hindi ko na po kinaya. May gusto pa akong ipakita. Hindi ko na kayang manahimik. Ha? Anong nangyari? Ramdam ni Clarice ang kaba. Ma'am, si Sir Jonas po at si Ma'am Riva. Napatigil ang mundo ni Clarice. Ate Betchay, anong ginawa nila? Ma'am, pasensya na po, pero nakita ko po sila sa kama nyo. Magkayakap. Naka-underwear lang po. Akala nila walang tao sa bahay, pero naiwan po ako kasi hindi ako makalakad ng maayos. Sumakit tuhod ko. Nagtago po ako sa hallway at may kuha po akong litrato. Ma'am, sorry po, pero kailangan niyo po itong makita. Hindi na nakapagsalita si Clarice. Nanlamig ang kanyang palad habang hawak ang cellphone. Parang may humigop ng hangin sa bagay niya. Isang napakalamig na sakit na unti-unting umaakyat sa kanyang batok. Pakisend. Bulong niya. Ilang segundo ang lumipas. Isang larawan ang dumating sa messenger. Nakabukas ang kaharian ng impyerno sa screen. Si Jonas, nakahiga sa kama. Walang pang itaas. Nakapatong ang ulo ni Riva sa dibdib niya. Nakabra lang. At nakangiting parang nanalo si jackpot. Napapikit si Jonas. Tila natutulog matapos ang isang malagkit na pangyayari. At sa likod ng kamera, si Yaya Betchay, tahimik, nagkukubli. Saksi sa kasuklam-suklam na pagtataksil. Hindi umiyak si Clarice, hindi siya napasigaw. Hindi siya nagwala sa Tagaytay kung saan ang anak niyang si Aiden ay masayang nagpipinta ng bulaklak. Pero ang mundo niya, tila nahulog mula sa ikapitong palapag. Isang pagkadurog na hindi kailanman naranasan sa buong buhay niya. Mas masakit pa kaysa sa anumang panlalait. Dahil ito'y galing sa loob mismo ng tahanang itinayo niya. Pagka-uwi sa bahay, hating gabi na, tulog na si Aiden.
Si Jonas ay kunwari pagod sa meeting daw. Buong araw. Si Riva, tahimik sa guest room, kunwaring maagang natulog. Tahimik rin si Clarice, pero ang mga mata niya, gising na. Kinabukasan, normal ang kilos niya. Inihanda ang almusal, tinimplahan ng kape si Jonas, tinawanan ng kwento ni Riva tungkol sa massage pa na plano raw nitong pasukin. Tiba ate, bagay ako sa wellness business? Tanong ni Riva habang nagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin sa dining area. Mga men kasi gusto nila ng soft hands. Ani Clarice, habang pinupunasan ng mesa. Oo nga, mukhang gamay mo. Walang bahid ng tensyon ng mukha niya, pero sa loob-loob niya, inisa-isa niya ang plano. Ayaw niyang simpleng kumprontasyon. Hindi niya kailangang makipagsabunutan o sigawan. Hindi siya bababa sa antas nila. Hindi sa oras ng galit siya gagalaw, kundi sa oras ng karampatang kahiyan. Ilang araw pang lumipas, patuloy pa ang pag-arte ni Clarice na tila walang alam. 3 buwan na mula nang makita ni Clarice ang larawang nagbabagsak sa kanyang mundo. Si Jonas at si Riva, pagkasama sa kanilang sariling kama. Ngunit sa kabila ng sakit, pinili niyang magpanggap. Walang kumprontasyon, walang iyakan, walang sabunutan sa halip. Mas pinatibay niya ang kanyang mukha bilang asawa. Isang tahimik, mahinahon, ngunit palihim na nanunubok. Inayos pa rin niya ang bahay. Nagluto ng paboritong ulam ni Jonas, nakipagkwentuhan sa hapag, tumatawa sa biro ng asawa. Si Riva patuloy sa paggayak. Sa pakitang giliw, sa pag-aalaga ko no. Pero si Clarice, hindi na bulag. Sang malinggong lumipas, napansin niyang tila lagi matalmaig si Riva. Madalas nakahiga, madaling mapagod, nawala ng gana sa sinigang. Isang araw, habang naghuhugas si Clarice ng pinggan, nakita niya si Riva sa may veranda, may hawak na crackers at tubig. Nagpapahid ng pawis habang nilalayo ang ilong sa amoy ng tuyo. Tumibok ng mas malakas ang kutob niya. Kinabukasan, sa gitna ng maaliwalas na hapon, nagdesisyon si Clarice, simple, tahimik, hindi galit. Isang usapang kapatid. Kumatok siya sa pintuan ng guest room. Pasok po. May hinang sagot ni Riva mula sa loob. Pumasok si Clarice, dala ang tray ng may ginger tea at crackers. Akala ko baka makatulong to sa pakiramdam mo. Napatingin si Riva. Ay, salamat ate, ang bait mo talaga. Umupo si Clarice sa tabi ng kama. Tinitigan ng kapatid na tila ba lumiliis sa unti-unting pagbigat ng sariling katawan. May tatanong ako sa'yo. Panimula niya, napakunot ang noo ni Riva, pero nanatiling mahinahon. Napansin ko kasing ilang lingkuhan ng matamlay. Madalas ang pagsusuka. May pagka-irritable at lately, mas mahigpit sa pagkain. Lumapit si Clarice ng bahagya. Riva, buntis ka ba? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Riva. Halata sa ekspresyon niya ang gulat, takot at mabilis na pagtatanggol. Ha? Hindi po ate. Siguro, ano lang yan, stress. Minsan kasi, hindi ako regular sa ganito. Tipid na sagot ni Clarice. Kasi alam mo, kami ni Jonas, nagkaanak kami si Aiden, kaya pamilyar ako sa mga senyales. Nagtagpo ang mga mata nila, isang titig ng imbestigadora at ng tinutuklas, pero wala pa rin direktang akusasyon. Klarong-klaro, tahimik na tanong ngunit may kalakip na hinala. Ate, siguro nagkataon lang talaga. Nagkaka-anxiety ako eh, sagot ni Riva. Hawak ang tiyan na tila kusa ng pinoprotektahan. Kung gusto mo, samahan kita sa OB, para sure. Baka mas makabuti rin sa baby mo, kung meron man. Natigilan si Riva. Bakit parang pinipilit mong buntis ako? Ngumiti si Clarice. Hindi ko sinasabing pinipilit, sabi ko concern lang ako. Nagbuntong hininga si Riva. Salamat ate, pero wala ito. Lakas lang siguro ng hangin sa tiyan. Tumayo si Clarice, pinulot ang basyong baso ng ginger tea at tumingin muli sa kapatid. Kung sakaling totoo, hindi mo kailangang matakot. Hindi ako basta husga. Wala talaga ate. Madiing ulit ni Riva, pero baka sa mata ang takot na baka mas alam na ni Clarice kaysa sa pinapakita nito. Ngumiti si Clarice. Sige, pero kung may kailangan ka, andito lang ako.
Paglabas siya sa kwarto, huminto siya sandali sa hallway. Pumikit siya at sa loob ng katahimikang iyon, alamang tumatama siya sa puso ni Riva. Hindi niya kailangang sumigaw, hindi kailangang magsumbat, hindi kailangang ipangalandakan ang katotohanan. Mas masakit ang tanong kaysa sa pagsigaw ng akusasyon. Mas mabigat ang kalmadong kabaitan kaysa sa galit. At sa bawat hakbang niya, palayo sa pinto ng kwarto ni Riva, lalo niyang nararamdaman na hindi matagalang itatagal ang kasinungalingang ito. Malapit na. Hindi pa ngayon, pero malapit na. Gabing-gabi na. Malamig ang hangin at ang buong bahay ay tahimik. Sa silid ni Clarice, nakahiga siya ngunit gising. Hindi siya makatulog. Mula sa maliit na crack ng bintanang kahoy, tanaw niyang guest room lights. Naka-on pa rin kahit halos hating gabi na. Alam niyang may mangyayaring pag-uusap. At hindi siya nagkamali. Mula sa hallway, dahan-dahan siyang lumabas. Bitbit ang maliit na voice recorder sa bulsa ng robe. Tumapit siya sa likod ng pinto ng veranda kung saan naroon ang ilaw, ang mga aninong gumagalaw at ang dalawang taong hindi niya kailangan pang hulaan. Sa loob, nakaupo si Jonas, hawak ang baso ng alak. Si Riva naman tahimik na pinipigilan ng luha. Jonas, mahinang simula ni Riva. Kailangan na natin pag-usapan to. Hindi ko na kayang itago pa. Napalingon si Jonas. Ano to? Bakit ang seryoso mo? Buntis ako. Diretsong sabi ni Riva. Bagsak ang katahimikan. Tumigil sa pag-inom si Jonas. Tila hindi makagalaw. Anong sinabi mo? Buntis ako, Jonas. Ilang linggo na. At alam mong ikaw ang ama. Umiling si Jonas. Tumayo. Nagsimulang maglakad pabalik-balik. Huwag kang ganyan, sabi ni Riva. Hindi ko to gawa-gawa at lalong hindi ko to nilaan para takutin ka. Pero Riva, we said this was just fun. Walang sabit, wala sa usapan to. Wala sa usapan ng pagmamahalan. Pero nangyari, di ba? Akala ko may nararamdaman ka rin. Nangingilid ang luha ni Riva. Riva, I'm married. I have a son. I can't. This is not part of the plan. Hindi ako handang maging ama sa anak ng kapatid ng asawa ko. Sa likod ng pintuan, mahigpit na nakapikit si Clarice. Hawak ang recorder, walang luha. Wala na siyang luha. Uminit na sa kanyang katotohanan ng matagal niya nang hinihintay. Na marinig mula sa bibig mismo ng dalawa. Kung ayaw mong panagutan, fine. Sagot ni Riva, nanginginig. Pero huwag mong akalaing kaya ko tong harapin mag-isa. Bakit? Anong balak mo? Tanggalin siya. Bulong ni Riva. Kung ayaw mong panagutan, kung hindi siya welcome sa mundong to, mas mabuti pang hindi ko na ituloy. Napatingin si Jonas. You're bluffing. Try me. Mariing sagot ni Riva. Huwag mo akong itulak sa bangin, Jonas. Kasi kung sasabog ako, isasama kita. Naglakad palapit si Jonas. Wala akong sinabing itakwil mo yan. Pero huwag mo akong i-blackmail gamit ang anak mo. Hindi mo ako mapipilit magpaka-martir. Hindi ko kailangan ng martir. Sagot ni Riva. Kailangan ko ng partner. Kailangan ng anak natin ng ama. At kahit anong iwas mo, lalabas at lalabas din to sa mundo. Tahimik. Walang sagot si Jonas. Lumakad siya palayo. Iniwan si Riva sa veranda, mag-isa. Umiiyak, hawak ang tiyan, na tila pinoprotektahan mula sa isang mundong hindi pa handang tanggapin ang kanyang pagkatao. Sa dilim, si Clarice ay nanatiling tahimik. Bumalik sa kanyang kwarto, isinarang recorder at ini-upload ang audio sa isang secured folder sa laptop niya. May petsa, may oras, may transcript. May ebidensyang higit pa sa mantsa. Kinabukasan, bubaba siya na parang walang narinig. Nakasuot siya ng emerald green dress. May ribbon sa baywang. Maayos ang buhok. Naka-pearl earrings pa. Tagsalang ng coffee. Tinimplahan si Jonas. Tinawag si Aiden. Si Riva, wala sa hapag. Hindi bumaba. Hindi nagpakita. Okay lang si Riva? Tanong ni Jonas. Kunyari walang alam. Ngumiti si Clarice. Baka pagod lang. Madalas bang puyat? Napatingin si Jonas, bahagyang natahimik. Hindi ko napapansin, baka. Ngunit si Clarice, hindi na nakikinig. Nagbuhos siya ng kape sa tasa. Inabot ito sa asawa.
At saka ngumiti muli, mahinahon, maganda, walang bahid ng galit. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang boses ni Riva. Buntis ako, at ikaw ang ama. At higit pa roon, mas malinaw ang desisyon ni Clarice. Hindi siya gaganti ngayon, hindi sa sigaw, hindi sa palengke ng kahiyan. Ang lahat ay isusulat niya sa isang entablado, kung saan ang ilaw ay matalim, at ang pagtataksil ay papalakpak ng katahimikan ng buong pamilya. Wala na po si Don Renato. Sa 4 na salitang iyon, gumuho ang mundo ni Clarice. Parang unti-unting nawala ng kulay ang lahat ng bagay sa paligid niya. Ang amoy ng antiseptic sa hospital, ang tanong ng doktor, ang iyak ng pinsan niya, lahat ay nagiging malabo habang nakatayo siya sa gilid ng kama ng ama, matigas na, malamig, at wala ng hininga. Tinapik siya sa balikat ni Jonas. Han, umuwi na muna tayo. Ipaprocess ko na ang papeles. Tumango siya, pero wala siyang naramdaman. Hindi luha ang unang dumaloy, kundi katahimikan. Isang uri ng lungkot na hindi maipaliwanag. Hindi lang siya naulila, pakiramdam niya iniwan siya ng tanging lalaking tunay na nagmahal sa kanya. Walang kondisyon. Sa pagsapit ng gabi, sa kanyang kwarto, tulala si Clarice habang hawak ang lumang relo ng ama. Isang lumang Omega. Basag ng salamin pero laging nasa pulso nito. Kahit sa board meetings, ito ang ibinigay sa kanya ng ama nang ikasal siya. Anak, kapag naramdaman mong may mali, huwag kang magpadala agad sa emosyon. Maghintay ka, pag-isipan mo. At kapag sigurado ka na, humataw ka. Tumulo na rin ang luha. Doble ang sakit. Namatay ang ama niya at nabubuhay ang isang kasinungalingan sa loob ng sarili niyang bahay. 2 araw bago ang libing, dumating si Johan mula sa London. Sinalubong siya ni Clarice sa garden. Kamusta ka? Tanong nito. Wala pa rin akong tulo. Sagot niya, nakangiti pero maputla. Pero hindi ito ang simula ng ganti ko. Inabot ni Johan ang kanyang USB. Kumpleto na lahat. Voice recordings, dashcam video, resibo, lahat ng files nakaayos na. Good. Aniya. Sa mismong gabi ng lamay, sa dulo ng slideshow para kay Papa, doon natin ipapasok. Sigurado ka ba? Tanong ni Johan. Hindi. Sagot ni Clarice. Pero kailangan, kasi kung hindi ka ako babangon, baka ako pa ang mabaon kasama ni Papa. Nagkasundo sila, tahimik, buo. Gabi ng lamay. Punong-puno ng Memorial Chapel ang mga puting bulaklak at larawan ni Don Renato. Mula sa kabataan nito bilang student leader hanggang sa matanda na, hawak ni Aiden ang family photo nila ni Clarice at Jonas. Halos lahat ng kilalang tao sa business industry ay naroon. Si Riva ay naroon din, maputla, tahimik, pero maayos ang bihis. Si Jonas, palaging nakabantay sa kanya. Nagsusukbit ng kabaitan at malasakit. Ngunit para kay Clarice, ang mga anyong iyon ay mistulang maskara na matagal niya nang nakikita at malapit niya nang tanggalin. Sa huling bahagi ng gabi, lumapit ang FC sa kanya. Ma'am Clarice, okay na po ba? Handa na po ang slideshow kung gusto niyo pong magsalita pagkatapos. Sa susunod na gabi po, sa mismong araw ng libing. Sagot ni Clarice. Banayad ang tinig. Ngayong gabi, hayaan muna nating si Papang marinig. At doon, tuluyan na ngang umandar ang tribute. May halakhakan, may iyakan. Niyakap siya ni Jonas sa balikat, tila wala silang pinaplanong itago. Si Riva ay pumapalakpak din, tumango sa ilang clips kung saan kasama si Don Renato sa isang business award ceremony. Ngunit ang lahat ng ito, para kay Clarice, ay tila trailer lang ng pelikulang siyang magtatapos. Kinagabihan. Habang tulog na ang lahat, pumasok siya sa silid ng kanyang ama sa lumang bahay nila sa Forbes. Binuksan niyang drawer, kinuha ang isang sulat na iniwan nito sa kanya noon. Anak, sa dulo ng lahat ng bagay, ang pangalan mong natitira, ingatan mo yan. Napahawak siya sa dibdib, tinanggap ang USB na may laman ng lahat. Litrato ng pagtataksil, video ng pangungutya, audio ng pangako. At sa mismong oras na iyon, habang ang mundo ay payapa, si Clarice ay handa na. Hindi sa sigawan, hindi sa suntukan, hindi sa kahiyan sa kalye, kundi sa mismong libing ng ama niya kung saan lahat ay naroon. Doon niya ibubus ang kanyang tahimik na kulog. Tumunog ang organo sa simula ng misa.
Mabagal, mabigat, parang pintig ng puso ni Clarice na pinipilit manatiling mahinahon. Mata ng lahat ay nakatuon sa kabaong ni Don Renato Ferrer. Negosyante, filantropo, haligi ng lipunan. Nakatayo si Clarice sa unahan. Nakasuot ng simpleng long sleeve black dress na may pearl brooch. Ang paborito ng kanyang ama, hawak niya ang maliit na USB sa bulsa. Mabilis ang tibok ng puso niya, ngunit matibay ang kanyang paninindigan. Sa kanan niya, si Jonas. Tila modelo ang ulirang asawa, nakaitim na barong, tahimik. Katabi nito si Riva, maputlang may lipstick pa rin. Hawak-hawak ang maliit na handbag at tila pinipigilan ng umaagang pagkahilo. Sa kaliwa, naroon si Johan. Tahimik lang ngunit ang tingin ay laging nakabantay. Ready to back her up. Sa harapan ay mga kamag-anak, kaibigan ng pamilya, business partners, socialites, press, at ilang public officials na malapit sa yumaong Don. Sa harap ng ganitong madla, magsisimula ng unti-unting pagbagsak ng maskara. Pagkatapos ng huling dasal, tumayo ang MC. Biglang pagunita sa buhay ni Don Renato. Isang maikling video tribute ang inihanda ng kanyang anak na si Clarice. Magsisilbing huling paalam ng pamilya sa isang ama ng tahanan, kaibigan ng bayan. Nagdim ang ilaw, tahimik ang buong chapel, ang mga screen. Sa magkabilang gilid ng silid ay nagbukas. Lumitaw ang unang frame, ang batang Don Renato, nakaitim, puting larawan. Kasama ang batang Clarice, may musikang piano sa background. Sunod-sunod na lumabas ang mga larawan. Don Renato sa mga awards night, sa corporate events, at sa beach kasama ang buong pamilya. Nakangiti si Jonas sa ilang larawan. Andun din si Riva, laging nasa likod, tila isang ligaw na sulyap sa bawat kuha. At ang huling frame ay may text. Para sa isang amang itinuring na haligi ng tahanan, salamat. Tumahimik ang musika, nagpalakpakan ang ilan. May mga tumayo upang magbigay galang, ngunit biglang nag-block ang screen. Sumunod na frame, isang blurred na image mula sa dashcam. Nagulat ang tech team. Hindi nila alam ang nangyayari. Akala nila ay glitch, pero hindi ito glitch. Tumambad ang video. Malinaw nakuha sa loob ng kotse. Si Jonas ang driver, sa tabi niya, si Riva. Naka-off shoulder top, ngumiti, sa kamarahan nagsalita. Iwanan mo na kasi si ate. Mas maganda ako kaysa sa kanya. Mas sexy. Bumulong ba siya sabay hawak sa kamay ni Jonas? Tumigil ang lahat. Napatigil ang mga yakap ng lalaking papuntas na sana sa CR. Isang babaeng kamag-anak ay napatakip sa bibig. Ang matandang tita ni Clarice ay napamura sa gulat. At bago pa man makareact ang lahat, sumunod ang mas matalim na eksena. Mga litratong malinaw na kuha ni Jonas at Riva sa kama, magkayakap. Walang saplot sa itaas, natutulog. May halik sa noo, habang ang isa may hawak pang wine glass. Isa, dalawa, tatlo. Boom. Bawat frame ay parang dagok. Bawat segundo ay parang pasabog. Isang malalim na katahimikan. Saka tumayo si Clarice. Dahan-dahan. Matikas. Walang luha. Hindi nag-aalangan. Lumapit siya sa podium. Kinuha ang mikropono. Magandang araw po sa inyong lahat. Panimula niya. Banayad ang boses, pero bawat salita ay parang kutsilyong dumudurog sa kasinungalingan. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo at nagbigay galang sa aking ama. Isang haligi, isang matatag, isang tunay na Maginoo. Napatingin siya kay Jonas at Riva. Pareho nang namumutla, hindi makatingin ng diretso. Ngunit sa araw ng kanyang libing, ako po'y hindi lamang anak ng namayapang Don Renato. Ako rin po ay isang asawang ipinagpalit, niloko, at tinaksilan. Gumulong ang bulungan sa paligid. Ang kabit ng asawa ko. Saglit siyang tumigil, nilingon si Riva. Ay sarili kong kapatid. Ano? Sigaw ng isang ninang niya. Imposible. At ginawa nila ito. Dagdag ni Clarice, buo ang loob. Habang nakikitira sa bahay na itinayo ng ama ko ngayon, ay inihahatid natin sa huling hantungan. Hiyawan, gulat, sigawan. May isang matandang lalaki na napaupo sa pagkahilo. Si Riva nanginginig, tinangkang tumayo, ngunit nadulas ang isang takong. Napatili at napaiyak. Si Jonas hindi makapagsalita. Ang kanilang postura ay para bang binagsakan ng langit at lupa.
May gustong sabihin, pero alam niyang huli na. Sa harap ng Diyos at sa harap ninyo. Wika ni Clarice. Hindi ko sinasaktan ang 2 taong ito. Hindi ko sila siniraan. Pinatotohanan ko lang. At kung ang katotohanan ay masakit, sana ay mas masakit ito sa kanila kaysa sa akin. Bumaba siya sa entablado. Iniwan ng mikropono. Walang iyak, walang sigaw. Isang babae ng karangalan. Si Yoan ay agad na sumunod sa kanya. Hawak ang balikat niya. You did it. Bulong nito. And you did it right. Sumabog ang mundo ni Riva. Habang nagsisigawan ang mga bisita, habang ang mga mata ng lipunan ay nakatutok sa kanya at kay Jonas. Parang binubulungan siya ng bawat tingin. Kabit. Mandarambong. Ahas. Hindi niya matandaan kung paano siya nakalabas ng Memorial Hall. Ang alam lang niya, kumakabog ang puso niya. Ang lakas ng ulan sa dibdib, ang lalamunan niya ay tuyo. At ang sinisigaw ng isip niya ay isa lang. Tapos na ako. Tumakbo siya, nanginginig. Paluhod-luhod. Patawid sa hallway patungong hagdanan. Wala na isa man lang kasambahay ang makapigil sa kanya. Basag na ang tahong, basa ang luha sa pisngi, at ang kamay ay nakakuyong. Tila kakapit sa huling sandali ng buhay. Umakyat siya sa rooftop ng Memorial Hall. Walang bantay, walang harang. May tanawing abot hanggang sa sementeryo sa kabilang bundok. Lumapit siya sa pinakagilid. Hangin, malakas, malamig, tila umaanyaya. Wala na akong karapatang mabuhay. Sigaw ni Riva, dumadagundong sa kalangitan. Ninakaw ko ang asawa ng kapatid ko. Nagdala ako ng kahiyan sa sarili kong dugo. Anong klaseng babae ako? Umuugo ang tinig niya sa ulan habang hawak ang tiyan at umiiyak na parang walang bukas. Sa ibaba, halos babaliw si Clarissa na narinig mula sa isang staff. Ma'am, si Riva po nasa rooftop, tumakbo po umiiyak, baka magpakamatay. Hindi na siya nagdalawang isip, tinanggal niyang takong, ibinaba ang hawak na payong at tumakbo, basang-basa sa ulan. Yuan, samahan mo ko, sigaw niya. Nagkatinginan silang dalawa, walang salita pero parehong alam na walang panahon ang dapat sayangin. Habang tinatahak nilang hagdan paakyat, ang puso ni Clarice ay tumatalon sa kaba. Hindi na siya galit, hindi na siya nagtatanong. Ang tanging nasa isip niya, huwag ngayon, huwag sa ganitong paraan. Pagdating nila sa rooftop, nakita nila si Riva nakatayo sa pinakagilid. Kamay sa bakal. Katawan ay bahagyang nakahakbang. Ang buhok nito'y nakakalat sa hangin. Ang mukha ay puno ng luha at ang kanyang boses ay basag. Ate Clarice, patawad. Hindi ko sinadya. Akala ko mahal niya ako. Akala ko, ako rin ay may puwang sa mundong to. Riva, sigaw ni Clarice habang hinahabol ang hininga. Huwag, makinig ka sa akin. Dumapit siya, mabagal, maingat. Si Yoan na nasa likod, handang sumaklolo. Ang security ng memorial ay papalapit din, ngunit kinawayan ni Clarice. Huwag kayong lalapit, ako lang. Wala na akong mukhang iharap sa inyo, Ate Clarice. Iyak ni Riva. Kahit sa sarili ko, hindi ko kayang tumingin. Ilason ko ang buhay mo. Sinira ko ang tahanan mo. Riva, mahina ngunit buang tinig ni Clarice. Oo, sinaktan mo ako. Niloko mo ako. Pero hindi ko kailangang mamatay para lang pagbayaran yon. Buntis ako, Ate Clarice. Bulong ni Riva nanginginig. At hindi ko na alam kung kakayanin kong palaki ng anak ko sa mundong puno ng batikos, galit at panlilibak. Hindi ako katulad mo, malakas, matatag, mahal ng lahat. Ako? Wala akong silbi kundi maging kahiyan. Napaluha si Clarice sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit. Nakita niyang kapatid hindi bilang isang ahas, kundi bilang isang babaeng wasak, sugatan, at nauuaw sa kapatawaran. Lumapit pa siya, dahan-dahan, hawak ang puso. Hindi mo kailangan maging ako, Riva. Hindi mo kailangang mahalin ng lahat. Pero kung gusto mong lumaban para sa anak mo, para sa sarili mong muling pagkabuo, ibaba mo yung paa mo, bumalik ka sa mundong ito. Hindi mo ba ako kamumian habang buhay? Hindi ko na kailangan pang kamuian ka.
Dahil matagal mo nang pinarusahan ng sarili mo. Napalapit siya. Inilapit ang kamay sa balikat ni Riva. Pero kung gusto mong may isang tao sa mundong to na kaya ka pa rin patatawarin, andito ako. Pumatak ang ulan, mas malakas, mas malamig. Pero ang luha ni Riva, mas mainit. Bumaba ang paa niya sa gilid ng rooftop. Yumakap siya kay Clarice, humahagulhol, nanginginig. Patawad. Patawad, ate. Niyakap siya ni Clarice habang si Johan ay lumapit at tumulong, sabay tingin sa kalangitan. Thank God. Bulong nito. Ilang minutong lumipas. Bumaba sila ng rooftop. Si Riva, basa ng ulan. Hawak ang tiyan. Pinagtakpan ng coat ni Johan. Wala na siyang ginintuan na dangal, pero buhay siya. At sa katahimikan ng Memorial Hall, habang nagsisiuwian ang mga bisita, isang bagay ang natutunan ng lahat. Hindi sa kahiyan natatapos ang kasalanan, kundi sa pag-amin, sa pagbagsak at pagbangon. Si Clarice basang-basa, nakatayo sa tabi ng pintuan. Tinanaw si Jonas mula sa malayo, tahimik, mag-isa, at walang lakas ng loob na lumapit. Ngunit, hindi na siyang iniwan, siya nang nang-iwan. Sa likod ng lahat ng unos, si Clarice ay hindi lang basta babae. Siyang bagyong pinili ng Diyos para linisin ang lahat ng dumi sa kanyang paligid. 3 buwan ang lumipas mula nung araw ng libing. 3 buwan ng pananahimik, tahimik na paghilom, at unti-unting paghubad ng bigat mula sa puso ni Clarice. Maraming nagtangkang kumontak sa kanya, media, kaibigan, ilang kamag-anak, pero nanatili siyang tahimik. Lumipat siya pansamantala sa isang beach house sa Batangas, na minana pa niya mula sa kanyang ina, isang lugar na malayo sa lahat ng tanong, bulong at mata. Tuwing umaga, kasama niya si Aiden na ngayon ay mas madalas na ngumiti, mas magaan ang loob at mas kampanting nakakatulog sa gabi. Sa isang pagkakataon habang inaayos niyang uniforme nito para sa bagong eskwela, biglang yumakap ang bata sa kanya. Mommy, thank you po kasi kahit masakit yung nangyari, hindi mo ako iniwan. Muntik nang mapaiyak si Clarice. Ngunit sa halip, niyakap niya si Aiden ng mahigpit at bumulong. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban, anak. At ngayon, tayo na magsisimulang muli. Sa Maynila, sa isang pribadong law firm sa Makati, nakaupo si Clarice sa conference room. Kaharap ang abogado niya. Nasa harap niya ang annulment papers. Mahabang dokumento, detalyado, legal. Ngunit sa paningin niya, ito ay higit pa sa papel. Ito ang dokumentong magpapalaya sa kanya sa isang masalimuot na kasinungalingan. Handa na po ba kayo, Ma'am Clarice? Tanong ng abogado. Tahimik siyang tumango, kinuha ang ballpen. Hindi nanginginig ang kamay niya, hindi siya umiiyak, hindi siya nagdadalawang isip. Sa isang perma, tila natanggal sa kanyang tanikala ng pag-aasawa na unti-unting naging bilangguan. Pagkatapos ay inaabot ng abogado ang kopya. Isusumiti po ito sa korte. Ang proseso ay tuloy-tuloy na. Legal na kayong malaya sa isa't isa pagkatapos ng desisyon ng korte. Si Jonas sa kabilang banda ay hindi pa nakabangon muli. Hindi siya umattend sa pirmahan. Wala siyang ginawa kundi ang magpaabot ng I understand sa pamamagitan ng abogado niya. Hindi rin siya nagtangkang makipagkita kay Clarice. Sa ngayon, kasama niya si Riva sa inuupahang condominium. Malapit na itong mga anak. At ang buong paligid nila ay punong-puno ng tensyon, lungkot, at kapalit ng isang desisyong ginawa sa pagitan ng kasinungalingan at katawan. Ano na to ngayon, Jonas? Tanong ni Riva minsang gabi habang hinihimas ang tiyan. Hindi siya sinagot. Nakatingin lang si Jonas sa labas ng bintana. Kahit ano pang gawin niya, wala na siyang babalikan. Bumalik si Clarice sa Manila pagkatapos ng ilang linggo. Nakatanggap siya ng sulat mula sa eskwelahan ni Aiden. May recognition day. Honor student ito. Nagkaroon ng award na Most Resilient Learner. Tumayo siya sa entablado kasabay ni Aiden habang ibinibigay ang medalya. Mommy, ikaw ang gusto kong makasama sa stage kasi ikaw ang bayani ko. Pagkatapos ng programa, sa harap ng maraming magulang, lumapit ang guro sa kanya. Ma'am Clarice, napakabait po ng anak ninyo.
Halata pong lumaki siya sa matatag na ina. Gumiti siya. Maraming salamat. Hindi man ako naging perpekto bilang asawa, pero sisiguraduhin kong magiging mabuting ina ako, araw-araw. Sa bahay, kinagabihan, habang nakatingin sa lumang wedding photo nila ni Jonas, nilagay niya ito sa kahon, nilagay niya rin ang singsing na matagal nang hindi niya sinusuot. Isa-isang isinara ang lahat ng simbolo ng nakaraan, ngunit bago niya isara ang kahon, kinuha niyang isang Polaroid. Larawan nilang mag-ina, si Aiden nakayakap sa kanyang bewang habang nasa tabing dagat. Iyon ang kanyang bagong simula, hindi na asawa, hindi na biktima, kundi isang babae na piniling umalis, bitbit ang dignidad. Nang sumapit ang huling araw ng filing ng annulment response, dumating ang huling mensahe ni Jonas sa kanyang email. Clarice, hindi ko na hihingin pa ang pagbabalik mo. Hindi ko rin hihingin ang tawad mo, pero sana isang araw, malaman mong hindi ko minahal si Riva, kundi sinaktan lang kita sa panahong hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sana lumaya ka. Hindi lang sa papel, kundi sa bigat na ako mismong nagbuhat sa'yo. Binasa ito ni Clarice. Tumahimik. Hindi siya sumagot. Hindi niya kailangan. Dahil sa mismong araw na iyon, habang sinasara niyang kahon ng mga alaala, tumunog ang doorbell. Pagbukas ng pinto, si Yoan. Bitbit ang paborito niyang puting lilis. At ngiti na tila nagsasabing, pwede ka nang magmahal muli kung kailan mo gusto. Isang maaliwalas na umaga sa Tagaytay, banayad ang simoy ng hangin, at ang hamog sa veranda ay parang pahinang bagong sulat, walang bakas ng sakit, puno ng panibagong simula. Doon nakaupo si Clarice, may hawak na tasa ng tsaa habang pinagmamasdan si Aiden na tumatakbo sa garden. Nilalaro ang bagong alagang aso na si Yuki. Sa tabi niya, nakaupo si Yuan. Suot ang simpleng polo, may dalang pandesal, at bagong luto niyang omelette. Okay ba ang breakfast ng self-proclaimed future chef mo? Biro ni Yuan habang ibinibigay ang pinggan. Masarap. Sagot ni Clarice, nginitian siya. Pero mas masarap pa rin ako magluto. Of course. You're Clarice Ferrer, housewife turned goddess. Nakangiting tugon ni Yuan, sabay kindat. Napailing si Clarice. Noon, baka nainis siya sa ganitong biro. Pero ngayon, ang bawat biro ni Yuan ay hindi pa bigat sa dibdib. Ito'y gumagaan sa puso. Simula na matapos ang lahat kay Jonas, hindi na umalis ng bansa si Yuan. Tumanggi siyang bumalik agad sa London, kaya't may trabaho roon na naghihintay. I can work remotely, aniya. But I can't love you remotely. Hindi siya nagmadali, hindi siya nangulit. Sa halip, araw-araw niyang ipinapaalala kay Clarice na may lalaking marunong maghintay, hindi humihingi ng kapalit. Isang beses, habang naglalakad sila sa paligid ng taniman ng bulaklak malapit sa bahay. Bakit mo pa ako pinili? Tanong ni Clarice, seryoso ang tono. Biyak ang puso ko, baka hindi na ito buo para sa iyo. Huminto si Yoan, tumingin sa kanya. Hindi ko kailangan ng buo. Kasi hindi ko intensyong angkinin yan. Ang gusto ko lang ay makasama ka sa bawat hakbang mo habang pinipili mong buuin ang sarili mo. Napatingin si Clarice sa kanya, tahimik, walang salita. Pero sa loob niya, may napunit. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matagal nang saradong bahagi ng puso niya. Unti-unti nang bumubukas muli. Araw-araw, may dalang bulaklak si Yoan. Hindi lang rosas, minsan sunflower, minsan wildflowers na pinitas lang niya sa gilid ng daan. Kahit anong klaseng bulaklak, aniya. Basta hindi palaging nasanay sa pagkasentro, kagaya mo. Tinawanan ito ni Clarice, pero sa tuwing tatanggap siya ng bulaklak, nararamdaman niya na minamahal siyang hindi binibigla, hindi hinahamon, kundi pinapalaya. Si Aiden, unti-unting lumalapit kay Yoan. May isang gabi, habang nanonood sila ng pelikula sa sala, biglang bumulog ang bata kay Clarice. Mami, okay lang ba kung tawagin ko siyang Tito Yoan? Kasi ang bait po niya. Napangiti si Clarice. Sige anak, basta buang loob mo. Tito Yoan, tawag ng bata, habang yakap ang laro ang dinosaur. Lumingon si Yoan, natigilan at ngumiti. Yes, buddy.
Huwag mo pong iiwan si Mami ha? Hindi agad nakasagot si Yoan, pero sa halip, tumayo siya, lumuhod sa harap ng bata at saka marahang nagsalita. Hindi ko iiwan ang Mami mo, kahit kailan. At hindi lang yon, kung papayag ka, ikaw rin, hindi ko iiwan. Tumango si Aiden, saka yumakap. Tahimik na sandali, pero kompleto, buo, walang kulang. Sa sumunod na linggo, habang nagkakape sila sa veranda, may bitbit na envelope si Yoan. Ano yan? Tanong ni Clarice. Flight ticket ko. Supposedly, pabalik ng London. Tinitingnan ko lang siya ngayon. Hindi na bilang paalis ako, kundi paalala na pinili kong manatili dahil di ko gustong magsimula ng bago. Tumingin si Clarice sa kanya, walang biro sa mga mata ni Yoan, wala ring pressure. Wala ring hinihintay na oo, nandun lang siya. At sa sandaling iyon, tumayo si Clarice, lumapit, at marahang inabot ang kamay ni Yoan. Salamat, Yoan. Para saan? Para sa pagstay, sa pag-unawa, sa pagtanggap, at sa paniniwala na kahit basag ang puso ng isang tao, karapat-dapat pa rin siyang mahalin ng buo. Ngumiti si Yoan. Kaya kong mahalin kahit ang pinakapirasong parte ng puso mo. Kasi ang mahal ko ay ikaw. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Clarice ang buwan sa terrace, tumampi ang hangin sa kanyang mukha, walang bigat, walang kirot. Alam niyang hindi agad mabubura ang mga alaala, may mga gabi pa ring babalikan ng isip niya ang mga luha, panloloko, at sakit. Pero ngayong gabi, wala na si Jonas sa loob ng puso niya. Nandun na si Yoan, tahimik, hindi sinisingil. Hindi humihingi ng kabayaran, kundi nakahandang sumabay sa bawat hakbang ng kanyang paghilom. Isang liham lang ang natanggap ni Clarice pagkagising niya sa kanyang kaarawan. Wear something white. I'll pick you up at 5 p.m. Just trust me. Yoan. Napatigil siya sa pagbabasa. Simula nang magbukas siya ng bagong pag-ibig. Naging tapat si Yoan sa pangakong hindi siya pagmamadaliin. Pero ngayong araw, may kung anong kakaibang siglang bumalot sa kanya. May halong kaba, may halong kasabikan, na para bang ang hangin ay may dalang sikreto. Pagsapit ng alas 5, dumating si Yoan, nakasuot na ang navy blue suit. May dalang maliit na bukay ng white peonies. You look. Natigilan nito nang masilayan si Clarice sa suot nitong off-shoulder na puting dress. Simple pero elegante. Breathtaking. Ngumiti si Clarice. Baka naman hiniram mo lang yan sa script ng pelikula. Baka. Sabay kindat ni Yoan. Pero kahit ilang script pa ang basahin ko, ikaw lang ang bida. Sa kotse, hindi sinabi ni Yoan kung saan sila pupunta. Hinayaan lang niyang patugtugin ang instrumental version ng paborito nilang love song, 1,000 Years. Habang tinatahak nila ang daan papatungong pier, wala silang imikan, ngunit ang kamay ni Clarice ay mahigpit na nakaangkla sa kamay ni Yoan. Pagdating sa dulo ng pier, isang maliit ngunit eleganting yacht ang naghihintay. May mga fairy lights sa railings at sa loob may isang mesa para sa dalawa. May wine, candlelight at klaseng jazz na umalinggaw-ngaw sa himig ng alon. Clarice na pahawak sa dibdib. Yoan, ito ba ang sinasabi mong dinner? I told you, it's your night. Aniya, inilahad ang kamay. Let's sail. Habang unti-unting umaandar ang yacht sa baybayin ng Maynila Bay, sinilayan nilang takip silim. Ang langit ay nagkulay kahel at bughaw. Ang mga ilaw sa lungsod ay nagsimulang kumutitap. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Clarice ay tila sinasabayan ng mundong sa kanyang bagong yugto. Ang ganda, bulong niya. Hindi kasing ganda ng babae na sa harap ko ngayon. Sagot ni Yoan habang inabot ang baso ng wine. Umiling si Clarice, ngunit hindi niya mapigilan ang matamis ng ngiti. Hindi ito yung klaseng kilig na bulag. Ito isang uri ng pagmamahal na dahan-dahang pumasok sa mga bitak ng kanyang sugatang puso. At ngayon, unti-unti na nitong binubuo ang kabuuan niya. I still can't believe na nandito ka. Ani Clarice, tinatandaan ng mga panahong halos hindi siya makahinga sa sakit. Naniwala lang ako sa iyo. Kahit nung panahong ikaw mismo, hindi mo na kayang paniwalaan ng sarili mo. Sagot ni Yoan, seryoso ng tinig.
At kung may isang bagay akong ipinagpapasalamat sa Diyos, yun ay yung hindi kita binitawan. Tahimik si Clarice sa sandaling iyon. Naramdaman niyang hindi lang siya minamahal, na ipaglalaban siya. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Johan. Tinugtog ang paborito nilang kanta, walang imikan. Inilahad niya ang kamay. Sayaw tayo. Aniya. Walang music. Meron. Yung tibok ng puso ko. Sabay tawa niya at konting speaker din sa likod. Napatawa si Clarice, tumayo siya. Inalalayan si Johan at doon sila sumasayaw sa ilalim ng buwan. Walang ibang tao, walang ibang mata, walang kahapon, kundi sila lang sa isang gabi ng paghilom. Clarice. Bulong ni Johan habang dahan-dahang iniikot siya. Alam kong hindi na ako ang una mong minahal. At hindi ko pinangarap na maging kabayaran ng sakit mo. Pero kung papayagan mo ako, gusto ko sanang maging huling taong magmamahal sa'yo. Napahinto si Clarice, kinakabahan. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng katapatan ng pananalita. Lumuhod si Johan mula sa bulsa. Inilabas ang isang maliit na box. Sa loob, isang singsing. Hindi mala diamond, hindi mamahalin, pero gawa sa gold band na may ugit. Hindi kita iiwan. Clarice Ferrer. Nagsimulang manginig ang tinig ni Johan. Will you let me to love you for the rest of our lives? Tumulang luha ni Clarice. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ang luha ng isang babaeng ilang ulit ng iniwan, sinaktan at binigo. Ngunit ngayong gabi, minahal ang buo. Yes, bulong niya. Halos hindi marinig, pero buong buo. Yes, Johan. 1,000 times. Yes. Tumayo si Johan. Isinuksok ang singsing sa daliri niya at hinalikan siya sa noo, pagkatapos sa pisngi. At sa dulo, isang banayad na halik sa kanyang labi. Wala sa libog, wala sa pagmamadali, kundi isang halik ng pangako. Habang bumabalik ang yacht sa pier, nakasandal si Clarice sa balikat ni Johan. Sa wakas, aniya, hindi na ako naglalakad mag-isa sa dilim at hindi na ako aalis sa tabi mo. Sagot ni Johan. Sa kalangitan, kumikislap ang mga bituin. Sa ibaba, lumulutang isang bagong pag-ibig. At sa puso ni Clarice, tahimik ang lahat. Hindi na siya nasasaktan, hindi na siya nangangamba. Dahil sa wakas, minahal na rin siya sa paraang matagal niya nang pinananalangin. Isang buwan matapos ang alon ng halik at mga akong binitawan sa ilalim ng bituin, muling umalingaw-ngawang I do sa isang garden wedding sa Tanay Rizal, kung saan nagsalubong ang kulay ng langit at ang mga bulaklak na putit kahel sa altar. Si Clarice, suot ang minimalist na wedding gown, ay hindi na ang parehong babaeng iniwan sa dilim. Sa bawat hakbang niya papunta kay Johan sa altar, dala-dala niyang lahat ng pinagdaanan, pero hindi na ito mabigat. Sa halip, ito na ang naging pundasyon ng matibay na oo, nabibigkasin niya. Si Johan nakasuot ng simpleng beige suit at hindi makatingin ng matagal kay Clarice. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil baka maiyak siya sa sobrang ligaya. Clarice Ferrer, ikaw na ngayon ang tahanan ko. Bulong niya habang inilalagay ang singsing. At sa paghalik nila bilang mag-asawa, parang tumigil ang oras. Isang linggo pagkatapos ng honeymoon sa Palawan. Love, parang ang bilis kong mapagod ngayon ah. Reklamo ni Clarice habang nakaupo sa terrace, hawak ang tiyan. Pagod lang yan. Nag-snorkeling ka kahapon, remember? Sagot ni Johan, pero kita sa mata ang pag-aalala. Kinabukasan, habang nasa brunch sila, biglang sumuka si Clarice sa sink. Okay, enough guessing. Let's go to the doctor. Wika ni Johan. Nasa clinic sila makalipas ang 2 oras. Sa ultrasound room, tahimik si Clarice habang iniikot ng doktor ang probe sa tiyan niya. Nakatingin lang siya sa screen, medyo kinakabahan. Mrs. Langston, wika ng OB-GYN, ngumingiti. Well, I have a good news. You're pregnant. Napatingin si Clarice kay Johan, nanlaki ang mata. Love, we're having a baby. Sabi ni Johan, nangingilid ang luha sa tuwa. Ngunit hindi pa tapos ang doktor. Correction. Sabay turo sa screen. 1, 2, 3. Triplets. Ha? Sabay na tanong ng mag-asawa. 3 baby po, congratulations.
Triple blessings. Napasinghap si Clarice. 3? Sabay natakip ang dalawang kamay sa bibig. 3 bata sa loob ko? Si Joanne ay napatigil, ngumiti ng hilaw, tapos biglang sumigaw sa hallway. Yes! Napatawa ang doktor. First time ko po makakita ng reaksyon na parang nanalo ng loto. Pag uwi nila, hindi pa rin makapaniwala si Clarice. Love, paano kung hindi ko kayanin? Lumapit si Joanne, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mo kailangan kayaning mag-isa. Ako ang kakayod. Ako ang magtatakbo ng errands. Ako ang magiging alalay mo sa lahat ng OB check-ups. Isipin mo na lang, team tayo. At kung puro lalaki yan? Tanong ni Clarice. Magpapaspa ako araw-araw para sa stress. Biro ni Joanne. At kung 3 babae? Mag-enroll ako sa ballet para may banding kami. Sabay tawa niya. Nagkatawanan sila pero sa likod ng halakhak ay totoong kasiyahan. Totoong pagmamahal, totoong pananabik. Sa mga sumunod na linggo, abalang bahay nila. Bumili si Johan ng mas malaking kama. Nagpaayos sila ng nursery room. May 3 crib na may pangalan sa gilid, Hope, Faith at Joy. Wala pa silang mukha, may pangalan na. Biro ni Clarice. Sila na ang araw-araw na paalala na kaya nating buuin ang nasirang mundo mo dati. Sagot ni Johan habang inaayos ang wall decal ng Hello World. Dumating ang mga kaibigan at kamag-anak para bumisita. Si Aiden masayang masaya. Finally! Magkakaroon na ako ng mga kapatid! Sigaw nito habang nagpapakita ng drawing niyang 4 silang magkakayakap. Isang gabi, habang pinapatulog ni Clarice si Aiden, nagtanong ito. Mommy? Ibig sabihin ba, masaya ka na talaga ngayon? Tumingin si Clarice sa kanya. Oo anak, kasi pinili kong lumaya at ngayon, natagpuan ko ang totoong tahanan, kasama ka at ang magiging kapatid mo. Sa isang sulok ng bahay, nakaupo si Clarice isang gabi. Hawak ang kanyang lumang larawan nila ni Jonas at ng kanyang ama. Nilagay niya ito sa kahon kasabay ng lumang singsing na hindi niya nasinuot pa. Pero bago isara, huminga siya ng malalim. Salamat. Dahil pinaranas ninyo ang sakit. Dahil doon, natutunan kong mahalin ang sarili ko at natagpuan ko ang totoong pag-ibig. Sinara niya ang kahon. Nilingon si Johan na nasa kusina at abalang nagbabalot ang diapers sa gift basket para sa baby shower. Love, tawag niya. Yup. Gusto ko ng lechon kawali bukas. Aniya umiti. Triplets nang nasa tiyan mo, magiging quadruplets yan. Sa tabakong, hindi kita pipigilan. Sagot ni Johan sabay tawa. Pero kahit na may biruan, pareho nilang alam. Ito ang bagong kabanata. Hindi na puno ng luha, hindi na puno ng sakit, kundi 3 himalang buo ang puso at tahanang itinayo sa pagmamahal. Sa isang maliit na klinik sa loob ng subdivision, nakaupo si Riva. Hawak ang anak na natutulog sa kanyang dibdib. Magaan ang mukha niya ngayon, kahit wala ng makeup, kahit may eye bags, kahit gulup ang buhok. May bago sa kanyang mga mata, hindi luha, hindi takot, kundi pag-amin at pagtanggap. Sa labas ng klinik, nakatayo si Jonas, bitbit ang 2 bag ng diaper at gatas. Mahal, okay na yung reseta. Kukunin ko na rin yung gamot sa kabilang butika. Aniya, tahimik ang tinig. Tumango si Riva. Salamat. At saka, salamat na hindi mo ako iniwan. Hindi ngumiti si Jonas, pero sa unang pagkakataon, hindi na siya nakatingin sa labas para sa sagot. Tumingin siya kay Riva, hindi bilang pagkakamali, kundi bilang responsibilidad na sa wakas ay tinanggap niya. Simula ngayon, kontento na ako sa kung anong meron tayo. Hindi ko nahabulin ang dating ako. Kasi ang layo pala noon sa kung sino ang dapat kong maging. Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang mas tahimik na tahanan, nagsisimula ang umaga ng may halakhak. Si Aiden ay tumatakbo sa hallway, may hawak na stuffed toy. Habang hinahabol ni Johan, si Clarice buntis na at malapit ng mga anak, ay nakaupo sa rocking chair. Nakangiti sa gulo ng mag-ama. Mama, si Tito Johan hindi marunong humabol. Sigaw ni Aiden. Hoy,
Tatay mo ako, kaya huwag mo akong minamaliit. Sigaw pabalik ni Johan habang sinasadya niyang matapilok para mapahagalpak ng tawa si Aiden. Napatingin si Clarice sa kanila. Ilang taon nang nakalipas mula nang halos mawala ang sarili niya sa sakit. Ngunit ngayon, tila isa na lang itong lumang panaginip. Tumabi sa kanya si Johan. Pawisan. Mission accomplished. Napagod ko na siya. At ikaw? Biro ni Clarice. Napagod din. Lahat kakayanin. Basta kasama ko kayo. Inabot ni Clarice ang kamay ni Johan. Inilapis sa tiyan niyang lumalaki na. Hindi na lang 3 ang alaga mo. Paparating na yung mga baby natin. Dapat talaga magkaroon na ako ng gold medal sa pagiging daddy of the year. Sagot ni Johan. Sabay halik sa likod ng kamay niya. Isang hapon, habang nagpipinta si Aiden sa terrace kasama si Johan, lumapit si Clarice. Love, may tanong si Aiden. Ani Johan. Napatingin si Clarice sa anak. Ano yun, anak? Pwede ko na ba talagang tawagin si Tito Johan na daddy? Natigilan si Clarice, hindi dahil sa pagdududa, kundi sa bigat ng kasaysayang nilampasan nila. Tumango siya sa bayakap sa anak. Oh anak, dahil siya ang lalaking araw-araw na pumipili na mahalin tayo. Na hindi yun base sa dugo, kundi sa tibay ng puso. Naglakad si Aiden papunta kay Johan, niyakap ito mula sa likod. Daddy! Natahimik si Johan, pinisil niya ang kamay ng bata. Thank you, anak. Makalipas ang ilang linggo, ipinanganak ang 3 sanggol, 2 babae at 1 lalaki. Sa ospital, punong-puno ng bulaklak at lobo ang kwarto. Si Clarice nakahiga. May ngiti sa labi kahit pagod, habang si Johan ay tila walang kapaguran sa pag-aasikaso sa 3 crib. Pinangalanan nila ang mga bata, Luna, Isla at Elias. Mga pangalang may kahulugan, liwanag, lakas at bagong buhay. Ang sarap sa pakiramdam. Ani Clarice habang tinitingnan ang mga anak. Akala ko dati, sirang-sira na ako. Pero ang Diyos pala, kaya pa rin punuin ang puso ng sobra-sobrang saya. Lumapit si Johan sa kanya, niyakap siya mula sa gilid ng kama. Kasi ikaw ang taong piniling bumangon. Kaya ngayon, binigyan kayo ng biyayang hindi mo kailanman inakala. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga bagong iyak ng sanggol, tawanan ni Aiden at init ang yakap ni Johan. Naroon ang tunay na tahanan ni Clarice. Hindi ito gawa sa perpektong simula. Hindi rin ito pinatibay ng kasinungalingan. Ito'y binuo ng tapang, pagpatawad, at muling pagbangon. 1 taon ang lumipas mula nang ipinanganak ang triplets ni na Clarice at Johan. 1 taon ang gising sa madaling araw, ng diaper change marathon, ng halakhakan at kaunting luha, pero higit sa lahat, 1 taon ang ganap ng muling pagkabuhay. At ngayong araw na ito, si Clarice ay inimbitahang maging keynote speaker sa isang Women's Empowerment Forum. Ang tema ng event, babaeng lumaban, babaeng nanalo. Nakatayo siya sa likod ng podium. Naka-white pantsuit siya, simbolo ng lakas at kapayapaan. Sa likod ng stage, nasa audience sina Johan, Aiden at ang 3 sanggol na karga ng yaya. Suot ang matching onesies na may nakasulat na Mama's Little Victories. Huminga siya ng malalim. Tumahimik ang buong hall. Magandang araw sa inyong lahat. Panimula niya, klaro at buong boses. Ang pangalan ko ay Clarice Ferrer Langston. Ako ay isang ina, isang entrepreneur, at isang babaeng minsang nawasak pero hindi kailanman nawala. Nagpalakpakan ng ilan, ngumiti si Clarice. Dumating ako sa punto ng buhay ko na inakala kong katapusan na. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng buong puso, siya palang sisira sa akin. At ang taong pinilit kong mahalin bilang kapatid, siya rin palang magpapabagsak sa akin. Akala ko, sapat na yun para itapon ang sarili ko sa dilim. Nag-pause siya, tiningnan ang mga nakatingin sa kanya. Pero may araw na tumingin ako sa salamin at tinanong ko ang sarili ko, ito na bang ending mo, Clarice? Tumingala siya. Hindi, kasi sa bawat babae na pinagtaksilan, iniwan, niloko,
May natitirang hindi kayang ang kinininuman. Ang ating pagpapasya kung paano tayo babangon. Muling palakpakan sa gilid ng entablado. Si Johan ay nakatingin sa kanya. May halong pagmamalaki at pag-ibig. Tinanggap ko na hindi lahat ng mahal natin ay mananatili. Pero natutunan ko rin na minsan, ang tunay na pagmamahal ay dumarating sa panahong wala na tayong inaasahan. Si Johan, ang lalaking hindi naghanap ng perpekto, kundi ng totoo. Hindi siya dumating para buuin ako. Dumating siya para samahan akong buuin ang sarili ko. Napaiyak ang isang babae sa audience. May isa pang tumango, tila nakaka-relate. At ang mga anak ko, sina Aidan, Luna, Isla, at Elias. Silang paalala na kahit madilim ang kahapon, may liwanag na handang isilang bukas. Tumingin siya kay Aidan sa unahan. Ang anak ko ang unang nagsabing, "Mommy, thank you po, kasi kahit masakit ang nangyari, hindi mo ako iniwan." At mula noon, sinumpaan kong hindi ko rin iiwan ang sarili ko. Tumigil muli siya, ngumiti. Ngunit baka sa boses ang bigat ng paglalakbay na nadaanan niya. Kaya itong mensahe ko para sa inyo. Kapag nasira ang taong minahal mo, hindi mo kailangang gumanti. Hindi mo kailangang maging mapait. Piliin mong bumangon. Piliin mong maging mas mabuti at piliin mong magmahal muli. Dahil sa dulo, hindi pagkakanulong mananalo, kundi katatagan, dangal, at isang mas magandang bukas. Nagpalakpakan ng buong audience. Mas malakas ngayon. May mga lumapit sa entablado para magpa-picture. May mga lumapit para yumakap. At sa gitna ng lahat, dumaan si Johan. May dalang bouquet ng yellow tulips. Yumakap siya sa harap ni Clarice at bumulong. Ikaw ang babaeng hindi lang minahal, kundi hinangaan. Niyakap siya ni Clarice. Sa bahay nila kinagabihan, magkakasama silang kumakain ng dinner. May roast chicken, mashed potato, at banana cake na si Aidan mismong gumawa. "Mommy, ikaw ng superhero ko," aniya. "Hindi yung nasa cartoons ha, yung totoo." "Salamat anak." Natatawang sagot ni Clarice. "Pero si Daddy Johan ang sidekick ko." "Sidekick lang?" Kunwaring reklamo ni Johan. "Sidekick pero forever." Sabay kislot ng kilay ni Clarice. Nagkatawanan silang lahat sa gitna ng simpleng hapunan, ng halakhakan ng mga bata at yakap ng gabing tahimik. Isang bagay ang malinaw. Si Clarice ay hindi na nasira. Si Clarice ay hindi lang basta gumaling. Si Clarice ay naging inspirasyon at sa buhay ng puno ng panibagong pagkakataon. Sa tahanang buo at sa pusong piniling magmahal muli. Napatunayan niyang kahit anong pagguho ang danasin mo, basta't pinili mong bumangon, ikaw ang mananalo sa huli. Makalipas ang ilang taon, tuluyan nang nagbago ang anyo ng mundo para kina Clarice, Jonas, Riva at Johan. Si Jonas, na minsang kilala bilang lalaking hindi marunong makontento, ay tahimik na ngayon sa probinsya kasama si Riva at ang anak nila. Pinili niyang lumayo sa mga mata ng publiko, hindi upang tumakas, kundi upang ayusin ang buhay niya na siya mismong gumuho. Nagpatuloy siya sa pamamahala ng isang malit na car service business. Hindi kasing laki ng dati niyang kumpanya, pero sapat upang maitaguyod ang pamilya. Tahimik ang pamumuhay, pero puno ng pagsisikap. Wala na siyang hinahabol, wala na siyang kinukumpara, at higit sa lahat, tinanggap niya na ang mga pagkukulang niya at araw-araw, pinupunan iyon sa pagiging ama at asawa. "Hindi ko na mababawi ang nakaraan," wika niya minsang tinanong ng isang kaibigan. "Pero kaya kong ayusin ang bawat araw na darating, kasama ng pamilyang natuturing magpatawad sa akin." Si Riva, sa kanyang panig, ay lumambot. Hindi na siyang mapagkompetensyang babae ng nakaraan. Tinanggap niya ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa atensyon ng iba, kundi sa kung paano ka natuto mula sa pagkakamali. Naging masayang ina si Riva, hindi perpekto pero totoo. Sa bawat yakap ng anak niya, naroon ang paalala na minsan kahit mula sa kasalanan ay maaring tumubo ang panibagong pag-asa. Si Clarice, sa kabilang dako, masaya na ang buhay niya. Araw-araw na may halakhakan ng mga bata,
Masaya na siya, tahimik, panatag. Kasama si Johan ang lalaking hindi kailanman hinanap kung anong wala kay Clarice, kundi mas piniling alagaan ng lahat ng natira at unti-unting binuhay itong muli. Si Aidan, ngayon ay mas malapit kay Johan kaysa kailanman. Tinanggap niya itong bilang daddy ng buong puso. Hindi dahil pinilit, kundi dahil napatunayan. Ang ama hindi lang sa dugo, kundi sa paninindigan. At ang tatlong munting biyaya, sina Luna, Isla at Elias, ay lumalaking masayahin, palangiti, at napapaligiran ng pagmamahal. Sa pagtatapos ng kanilang mga landas, naiwan ang mga aral na ang tunay na pagbabago ay hindi kailangang ipangalandakan. Tahimik man ito, pero kung totoo, makikita sa gawa. Na ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagpili ng kapayapaan kaysa sa paulit-ulit na sakit. Na ang pagkakamali hindi wakas ng pagkatao, kundi panimula ng isang bagong paninindigan. At higit sa lahat, na ang pagmamahal sa sarili ang pintuan ng tunay na pagmamahal mula sa iba. Sa huli, si Jonas ay naging ama at asawa na responsible. Si Riva ay naging ina na marunong humarap sa salamin at magsabing, "Nagkamali ako," pero hindi na maulit. Si Johan ay naging ehemplo ng lalaking marunong maghintay, magmahal ng tapat, at sumabay sa paghilom. At si Clarice. Si Clarice ang babaeng piniling bumangon. Hindi siya bumalik sa luma niyang mundo. Bumuo siya ng bago. At doon, siya ang reyna ng sariling tahimik na kaharian, kung saan ang pagmamahal ay hindi sinisigaw, kundi ipinaparamdam. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.